Hi people! Ganap po nga today is magluluto ako ng uzi. At may karne ako dyan at nilagyan ko lang yan ng lemon, vinegar at saka harina para matanggal yung langsa ng karne. At itong karne na to is karneng karnero. Takpan ko lang yan ng cling wrap tapos i-keep ko lang sa refrigerator ng 1 hour. Ayan na, hugasan na natin yung karne. Tsaka hindi ko talaga tinanggal yung fats kasi nga dagdag lasa yan sa ating uzi, sa ating sabaw. Maglagay lang ako dito ng tomato at saka onion. Ito nga pala ay cinnamon stick, bay leaf, star anise, coriander seeds, black pepper, cardamom seeds, at saka cumin seeds. Every time talaga na maglaga ako ng karne, o pakulo ako ng karne, or mapalambot, hindi talaga ito mawawala. Kasi nga ito yung nagpadagdag lasa sa karne, at saka ito din yung pangtanggal amoy. Lagyan lang natin ito ng tubig. Dinamihan ko pala yung tubig kasi nga itong karne na to is matagal to siya matagal siya malambot. Mga 3 hours ata to siya, yung sureness talaga na malambot. Yung pagpakulo pala natin sa karne is nagdepende talaga sa karne kasi minsan yung karne is mabilis lang lumambot at saka may matagal din siya lumambot. Itong karne na to is matagal na siya kaya nga 3 hours ang estimate ko na sure na malambot na talaga siya. At ayan na, pinakuluan ko lang yan siya. And then, pag kumulo na siya at may mga puti-puting lumabas people is kailangan niya talaga siyang kunin. Kasi nga yun ang amoy. Yan people, tinanggal ko yan para yan kasi yung ano niya, yung mga dugo-dugo niya or something, ganyan. Kailangan niya talaga yung kunin. And then continue na lang ako dyan na pakuluan yan ng 3 Nagprito nga hours. pala ako dito And then nagpakulo pa ako kaya nagprito lang ako dito ng mga nuts. Basta uzi kasi people is meron talaga siyang mga nuts. After 3 hours, kunin natin to, palamigin. Kasi himayin natin yan. Itong tubig na pinakuluan natin sa karne is gagamitin natin yan sa kanin. Meron tayong basmati rice, soft meat, syempre yung pinakamalakasan kong oil na lagi kong ginagamit. Spices, lagay ko lang to sa screen. Ginger and garlic, tsaka onion. Ayan na people, magsimula na tayong magisa at inuna ko lang dyan yung oil at saka yung onion. Every time na magisa ko ng onion is kailangan ko talagang i-brownish yan people kasi pag nakita yan ay amo na hindi brownish is magre-reklamo talaga yan. At saka masarap kasi yung onion na i-brownish mo talaga. Ayan nga people, nilagay ko yung soft meat. Kailangan talaga may labas yung tubig niya kasi nga para mawala yung amoy at saka nilagay ko din yung spices. Pagkatapos paglagay sa spices is ilagay ko yung tubig na pinagpakuluan natin kanina. Pagkatapos nga kumulo na at saka malambot na yung soft meat, nilagay ko lang dyan yung kanin. Gaya nga ng dati, yung asin talaga is last part lang ako maglagay. And then naglagay nga ako dyan ng pangdagdag lasa is butter. At ilagay lang natin yan sa pinakamahinang apoy para paluto na siya. Ito nga people is yung hinimay natin na karne. Gisahin din natin yan. Naglagay lang ako dyan ng butter, tsaka onion, hiniwa ko lang ng pino. Gisa ko lang na until ma-brownish or lumabas yung aroma, tsaka lagay ko yung karne. Lagyan ko lang din yan ng konting asin at saka cinnamon powder. Mix ko lang yan people hanggang sa mag-brownish yung kulay niya kasi nga gusto nila amo na brownish talaga yung mga karne na niluluto ko para sa kanila. Na people, tapos na nga siya, tsaka set aside ko lang yan kasi nga ilagay nila yan sa ibabaw ng kanin. Then,
Yung lasa pala ng karne niya, people, is maalinamnam kasi nga may butter at saka yung mga spices natin din sa pagpakulo. And then, takpan lang natin yan and ilagay ko lang yan sa preheated na oven nila. Jogging At siya. tapos na din yung rice, kaya i-transfer na lang din natin kasi nga sila lang yung maglagay sa ibabaw or pagkuha na nila sa sa pinggan nila is sila na maglagay ng karne. Ayan na yung resulta. Ang ganda ng ano niya pagkaluto. Kasama pala yung nuts dyan, people. And then, yun lang, people. Thank you for watching. Bye-bye.